dahilan ng oil price hike ay hindi naman kaagad tataas ang taripa ng kuryente dahil ito ay ina-apply sa Energy Regulatory Commission. Ang pagtaas ng rate ay hindi agad-agad. Yan ay ini-apply pa sa Energy Regulatory Commission. So hindi tayo nag-a-apply pa tungkol na. So ibig sabihin, mananatili ang ating presyo sa average na 11 pesos. So kung meron mang epekto yan sa mga magre-request, halimbawa ang billing ng ating mga supplier, ang siguradong makaka-apekto lang sa atin ay kapag tayo ay kumukuha ng malaki sa global. Kung matatandaan nyo, ang ating mga supply dito ay subsidized ng gobyerno. Ang hindi lang subsidized dito, yung global power sa pinamalayan, yun ay true cost. So siguro doon lang siya magkakaroon ng epekto. Pero sa blended rate na siya, napakaliit naman ang sa ngayon pa maging epekto niya. Kung sakasakali magkakaroon nga ng pagtataas. Samantala, kaugnay naman ang halalan para sa Direktor ng District 1 na nakatakda sanang ganapin sa ikalawang pagkakataon ngayong 28 ng Hunyo. Matapos na walang ma-qualify na kandidato sa unang halalan noong Mayo, walang nag-apply na kandidato para sa eleksyon ngayong buwan, kaya naman nasa desisyon na anya ng NEA kung mag-a-appoint na lamang ng sinumang kwalipikado para sa naturang posisyon. Ang ating eleksyon sa unang distrito para sa Junta Direktiba ay nagkaroon ng dalawang eleksyon. Una ay noong Mayo. Ito naman ay nagkaroon ng failure of election dahil wala rin na-qualify na kandidato. May mga nag-apply pero na-disqualify dahil hindi nila nagtugunan ang mga kwalifikasyon na sinasaad ng bagong batas. Ito yung Republic Act 10531. At ito ang batas na ito, ang isa sa mga layunin ay i-professionalize ang mga co-electric cooperative. Kasama na dito, hindi lamang mga empleyado, kasama na rin dito ang mga namumuno dito, kasama ang Junta Direktiba. At sangayon sa mga kwalifikasyon na yan, walang na-qualify doon sa mga nag-apply ng unang scheduled election. Pero, sabi rin sa batas, kapag nagkaroon ng failure of election, ikaw ay minamandatuhan na pagsagawa uli ng eleksyon sa susunod na buwan. Kaya nga ngayon, June, may eleksyon uli sa District 1. At sa hindi natin ulit inaasahan, nagtapos ang deadline para sa pagpapasa ng mga kandidato, ay wala naman nag-apply. So malamang sa June 28, araw ng eleksyon, ay magkakaroon ng convening ang ating District Election Committee at idideklara failure of election itong special election ng June 28 para sa unang distrito ng ating kooperatiba, ang Baco, San Teodoro, Puerto Galera. Sa uli, nagpasalamat si Engineer Dolor sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kooperatiba. Mga boss, mga minamahal naming member consumidores ng ating kooperatiba, Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsuporta at pag-unawa sa aming mga kahinaan. Pero umasa po kayo na ang lahat ng kahinaan ito, partikular ay ang panakanaka natin pagkawala ng serbisyo ng kuryente, ay ito naman po ay aming pinipilit na matugunan at masaayos natin ang mga problemang teknikal na kung saan ito ang nagiging sanhi ng pagkaputol ng serbisyo ng ating kooperatiba. Masa po kayo na patuloy po paunlarin natin ang ating kooperatiba, pagagandahin ang serbisyo at patuloy po ang pagpapakuryente natin hanggang sa maduglog na nayon, mga luglog na nayon sa ating lalawigan. Samantala, 26 ng Hunyo, kasalukuyang taong muling nagsagawa ng blood donation activity ang Ormeco na may temang A Little Pain, A Life to Gain. Give Blood Part 3 at ayon kay ISD Manager Engineer Humphrey Dolor, ang nasabing aktibidad ay Corporate Social Capability Building, isang image building activity na kung saan ang stockholders at mga empleyado ay voluntaryong nagbibigay ng kanilang dugo. Itong ating programa na bloodletting ay isang Corporate Social Capability Building. Ito ay isang image building activity na kung saan ang ating mga empleyado at ibang mga stakeholder ay ating iniinggan niya mag-donate ng kanilang dugo sa pamamagitan naman ng Oriental Mindoro Blood Council.
Aniya pa, ang programang ito ay ilang taon na nilang ginagawa at patuloy ang kooperasyon ng pamilya ng Ormeco sa bloodletting activity nila. Ito ay nag-start 5 years ago na kung saan ang ating general manager ay nagsabi at gusto na makipag-tie up sa programa ng ating provincial government. Ito nga yung sa pamamagitan ng Oriental Mindoro Blood Council at hanggang ngayon patuloy at maganda naman ang pakikipag-ugnayan ng dalawang ahensya. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang #1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bandang alas 7:52 ng gabi, ika-25 ng buwang kasalukuyan, naramdaman ng magnitude 5.7 na lindol sa Batangas, kung saan naging sentro nito ang may 22 kilometro timog kanluran ng Calatagan, Batangas. Intensity 5 ang naramdaman sa Puerto Galera, Batangas City at Salooc, Lubang, Mamburao, Sablayan at Abra de Ilog, paong mga bayan sa Occidental Mindoro. Intensity 4 naman sa ilang lugar kabilang na sa mga bayan ng Nauhan, San Teodoro, Pola at Socorro dito sa lalawigan, habang intensity 3 naman ang naramdaman sa bayan ng Baco. Walang inaasang pinsala ang PHIVOLCS mula sa nasabing pagyanig. Ganun pa man, posible umanong makaranas ng mga aftershocks. Sa ibang balita, itinalaga ang 26 ng Hunyo bilang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. At kaugnay nito, umaga ng nasabing araw taong 2014, inilunsad ang infomercial ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional 4B na pinangunahan ni Regional 3 Brian Babang, Regional Director ng naturang ahensya. Dinaluhan ng aktibidad ng ilang opisyales ng kapulisan at mga kinatawan mula sa ibang ahensya ng gobyerno, gayon din ni City Mayor Arnan Panaligan. Sa overview ng naturang infomercial, ayon kay Department Regional Director 2 Wardley Getalia, layunin nito na ipaabot sa mga mamamayan ang masamang dulot ng droga at hikayatin ang mga ito na maging katuwang nila laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng hotline numbers ng kanilang ahensya na maaaring kontakin anumang oras. Samantala, nangako naman ng suporta sa advokasya ng PIDEA si Mayor Panaligan at binigyan diin ng alkalde na mahalaga ang pagpapataas ng antas ng kaalaman ng mga mamamayan.
hinggil sa masamang dulot ng iligal na droga at dapat anyang isama ng information campaign ng ahensya ang lahat ng sektor. Ang iligal na droga ay salot sa lipunan. Nakakasira ng pag-aaral at pagtatrabaho. Nakakaapekto sa relasyon ng pamilya at komunidad at kadalasang ugat ng iba't ibang krimen sa ating lipunan. Ang mga pinagbabawal na gawain na may kinalaman sa iligal na droga ay paglabag sa Republic Act 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.